Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang pagtawag ni PRRD kay Atty. Sal Panelo para isangguni ang plano ni PRRD na kasuhan itong si ex-senator Antonio Trillanes. Okay, pakinggan natin ang usapan ng dalawang abogado. Tumatawag ko si PRD. Mr. President, kinukumusta ka? Kinukumusta ka ng mga kababayan natin? Mabuti naman. Naka-live tayo sa TikTok. Nagla-live ako nung pumasok ka. Sabi nila, kumusta ka na raw ba, Mr. President? Mabuti naman tumawag ako sa iyo kasi yung nungalingan ni Trillanes gusto kong i-consulta kasi I have to file libel cases against him. Ikaw yung abogado. So, para baka sabihin ng tao totoo. Sabi ko na isang kapiting doon wala. Totoo yan. Alam niyo, pinapaliwanag ko ngayon dito sa TikTok ko ngayon. Sabi ko nga kung totoo yan, I will ask my daughter to resign as Vice President. At yung anak ko, Mayor, mag-resign dapat. Dapat lang kung totoo. At ako, wala naman akong posisyon. Pero ngayon, para ayaw ko na lang magsalita sa ako, mag-file ng kaso. Patunayan niya sa korte kung puro ka palastugan ng videos. Wrong spelling pa yung anak ng patutin. Wrong spelling pa? Alin ang wrong spelling? Ano yung wrong spelling yan? Alin ba? Alin ang wrong spelling doon? Yung kay Hanilet, kulang ang N. Yung kay Paulo, kulang U. Wala. Anong gusto mong gawin ko? Papayala mo ng kaso? Ako, sa iyo. Presidente Duterte, naka Facebook live ako Naririnig ka ng taong bayan. Ito totoo. Ay, siya nga pala, tinatanong nga pala nila, saan ka daw ba nagpunta kahapon? Alas 2 na madaling araw, pagkalis natin doon sa, sa Kongreso. Alam mo, ang asawa ko nandito, naghintay Pero papaalis na rin siya nalit ngayong gabi. Pero teka muna, hindi ka na nagpunta sa kainan? Hindi ka na nag-dinner? Hindi ko na talaga kaya. Pero mo ilang oras yun, 12 hours para. Anong 12 hours? Hindi lang 12 hours yun, 14 hours. 14. 14 hours? 14, kasi nag-umpisa tayo ng alas 10. Natapos tayo alas 2 sa madaling araw. Paano di 14 hours? Hindi ko nga akalain na sa edad ko nito, kaya ko pa rin maglaganap. Hindi, alam mo, sabi ko sa kanila, waking hours mo yun Ikaw gising na gising ka. Ayun, doon ako nakalamang. Ako, 9 person ako. Ako nga falling asleep na nakakatulog. Buti nga, hindi ako nakita ng quad chairman. Baka nasabi, hoy, huwag kang matulog dito. Nakatulog na ako ng ilang minuto. Ako wala naman sa awa ng Diyos kasi 9 person na ako. Tinatanong nila, bakit daw gusto mong sunggaban si Trillanes. Hindi, alam mo, sa totoo lang, somebody should teach him a lesson in life. Nasanay kasi siya yung magkudita, kung ano-anong kalukuhan ang pinapasok niya sa buhay niya. Panira ng ibang tao, sirain yung puri, bali, and he gets away with it. Now, it's about time na kailan bigyan siya ng leksyon. Total, ito naman ang kalaban niya ng totoo Hindi umano yan, yung kanyang summary for figures. Ang bangko ang magsabi kung mayroon o wala. Korte yan Niwala nga siya, Sir President.
dapat malaman ng tao na totoo at hindi. Yes, sir. Na si Inday. Sabi ko nga, fake na fake yun. Kasi unang-una, hindi mo alam kung anong bangko yun. Tsaka wala namang magbibigay ng bangko ng gano'n. Secrecy. Secrecy law. Pati kung totoo man yun, secrecy law pa rin. Tsaka nga pala, binanatan ka ni Noli Di Castro. Wala ka daw isang salita. Bakit daw? Sinabi mo, sasayin ka ng waiver, tapos kinukontra mo. Kahit binira ko siya, sabi ko, Noli, ikaw ang pinaka-inutil na vice-presidente ng bansa Nagsasalita ka na hindi mo alam. Alam mo ba ako na yung waiver ni Presidente Duterte, matagal niya nang ginawa yun. Noong 2016 pa, kinover mo pa nga ako ko. Hindi ba nagbigay ka ng waiver? Tanda mo yung waiver? Kaya lang hindi ka ako nirelease kasi joint account. Yung isa, anak niya. Kaya yung bangko, hindi nirelease. Pero sa totoo lang, pinarelease niya pa rin. Ang laman ng kanyang bangko ay 15 or 16,000 pesos. Wala. Di ba? Hindi ba nangyari? Kailan nga po lang balik mo sa Davao? Magkabukas siguro matulog pa ako. Oo, dapat talaga matulog. Pero bilib na bilib sa'yo lahat ng mga tao doon. Talagang ayaw mo pa umuwi Basta gusto ko lang naman lumakas yung totoo. Ito, truth, yan lang, one word. Ano ang katotohanan? Dapat ilabas, lalo na kay Inday. Kasi nandiyan pa siya sa politika. Si Pulong po, pati si Basti. Pero Especially Inday, kasi national siya. teka muna, Presidente Duterte, sabi nila hindi ka na raw tatakbong mayor? Alam mo sa totoo lang, Sal, retired at matanda na ako. Hindi naman matanda na. Kita mo naman 73 lang Pilipinas na kagabi. Ang ganaw ko. Pero, yun, 14 hours yun. Kaya gusto ko na magpahiga. Kaya lang, sa ganitong takbo, kasi itong si Terlianes, talagang malakas yan, sponsored yan. Hindi gagalaw yan ang gano'n yan. Walang pera yan. Kung malaka. Ewan, nagtataka ako bakit ang Malacan niya na ginagawa naman na, wala naman kaming kasalanan sa kanila. Hindi naman ako nag-atake kay Presidente. Pero alam ko na si Trillanes nagtrabaho kay President Marcos. So, pagka ganon, mapipilitan akong tatakbo uli ng mayor. So, balang araw, kapag sila o manalo o talo, makikita naman kami sa politika. At tingnan natin kung ano ang sa what lies or what lies ahead in the future. Kailangan mo ng leverage kapag hindi kawawa ba. Magbuka kang tanga. Kagaya ngayon, kung hayaan mo na ng ganon, totoo matatapos ka sa buhay na ito na ganon ba ka magduda talaga ng tao. Kaya dapat ang mga bangko, pati ang gobyerno magsabi. Hindi mo magsabi nila, hindi ko sila turuan, ilabas lang nila kung anong totoo. Okay, so yun po. There's one. Klaro, ano? Pinakakasuhan ni PRRD si ex-Senator Trillanes, libel. Okay, so yung issue, totoo ba na maraming bank account si PRRD, yung misis niya, mga anak niya, na mayaman sila? Bahala na ang taong bayan. Ako, nakita ko lang yung personal kong nakita, I think 2018, yung bahay na tinitirhan ni PRRD. Hindi mo akalain na bahay yun ng dating presidente. Napakasimpleng bahay. Tapos kung kumain, kung magdamit, wala naman siyang
Hindi naman katulad dyan ng ibang politiko na may chopper, may jet, may mansion. Malayo ang buhay ni PRRD. Hindi ako naniniwala na hindi naman siya santo, may kasalanan. Kaya lang kung yung akusasyon na marami silang pera ng bangko. Ngayon ko lang nalaman na nag-sign na pala ng waiver noon si PRRD at nilabas yung amount pila, 16,000 lang. Sinabi rin ni BP Inday Sara, nung nakuha niya yung listahan na pag-akusa ni Trillanes, pinunta niyang mga bangko. Sabi ng mga bangko, wala, non-existing yung mga accounts na yan. Gawa-gawa lang yan. So, sige, kasuhan po ninyo para magkaalaman tayo sa korte.